Hello, magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Oras po natin, alas 7 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Okay? May 24, 2025. Ngayon, kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated, no? Kapag mag-upload ako ng mga video at gagawa ako ng mga live stream para makapag-usap-usap tayo, no? Kasi minsan hindi po nanonotify. So pag hindi kayo na naka-notify, ibig sabihin hindi kayo yan naka-click ng notification bell. Okay? So ngayong gabi, pag-usapan natin ito kay total pinanawagan naman ng ating mahal na Pangulo na magbitaw ang lahat ng kanyang mga cabinet officials at more than 50 na mga cabinet officials ng ating mahal na presidente ay tumalima naman sa kanyang direktiba. Mayroong mga na-retain, meron pong mga re-assigned at yung iba, tinitingnan pa kung ano yung magiging future nila. So, may kumakalat ngayon sa social media, lalong-lalo na po ang mga suggestion na kung saan, since nanawagan po ang ating mahal na presidente na magbitaw ang lahat ng kanyang mga cabinet officials, no, mayroong pong mga DDS at mga political analysts na nagsasabi na cabinet officials out, Sara Duterte's in. Umaasa itong mga naniniwala kay Sara Duterte na baka daw po bigyan ng posisyon si Sara Duterte ni PBBM. Alam mo, sa totoo lang, kaya lang hindi kami pareho ni PBBM eh. Hindi kami pareho ng utak ni PBBM. Bright si PBBM. Pero kung ako lang, kidding aside, no? O-offeran ko si Sara Duterte kung ano kaya ang kanyang cabinet. Kasi sabi ng mga DDS, ibalik si Sara, ibalik si Sara. Bibigyan dapat si Inday Sara ng posisyon. Wow. So ano kaya ang posisyon na gusto ninyo mga Duterte Dayhan supporters na ibigay kay Sara Duterte bilang miyembro ng cabinet? So Department of Budget and Management. Kaya lang si Secretary Amina Pangandaman na-retain po ni PBBM. So wala nang pag-asa si Sara Duterte diyan. Anong sabi ng iba? A Department of National Defense? O ibalik siya sa DepEd? Nako. So total mga magagaling man, siguro ano siya, siguro gawin siyang advisor para sa poverty elevation. Palitan niya si Larry Gadon. Total bright man si Sara Duterte, di ba? Sabi ng mga Duterte Dayhan supporters, halos lahat ng mga solusyon sa problema ng bansa, alam ni Sara Duterte. So, partida. Kasi gusto niyo man bumalik si Sara Duterte, parang pinapamukha kasi ng mga Duterte Dayhan supporters at ng mga political analysts na dapat daw ibalik si Sara sa cabinet post. No? Kung ako ay pasok sa parador. Hindi cabinet post, kundi parador. So saan kaya mga Duterte Dayhan supporters na babagay si Sara? Kaya total si Sara naman, palpak naman siya sa Department of Education. Kaya nga siya nag-resign eh. Kasi palpak siya, hindi niya alam kung paano tugunan ang illiteracy ng bansa. Paano niya ayusin ang sistema ng education. Paano niya papalaguin ang kaalaman ng ating mga kabataang mag-aaral. Kasi ito, lalong-lalo na si Hidarian, nag-iisip na sana daw bigyan na lang ng posisyon si Sara Duterte para maging okay na. Kasi willing naman po, sabi naman ng iba, since willing naman si PBBM na makipagbate, bakit hindi na lang bigyan si Sara Duterte ng posisyon sa gabinete ulit at pabalikin yung tatay? Yan kasi ang mga mentalidad ng mga alinganga ng mga Duterte supporter. At mga nagbabalat kayo na kuno, supporter ni PBBM, pero yun pala, nakaangkla pa rin sa mga Duterte na mga walang pakinabang sa bayan ang kanilang mga prinsipyo. Kasi pinagmamalaki nila si Sara na magaling eh. Magaling daw talaga si Sara, dapat hindi daw tinanggal sa cabinet. Naku, ano kayang mangyayari sa Department of Education kung hanggang ngayon si Sara Duterte pa rin ang Department of Education Secretary? So hindi natin alam kung mariretain si Angara sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary
Pero ito yung mga nakakatawa. May mga suggestion na dapat daw po ibalik ni PBBM si Sara Duterte sa kabinete. So ano gagawing Department of Justice Secretary? Tapos doon magpa-file si Amy Marcos. O ano kaya? Gusto nyo gawin si Sara Duterte nga Solicitor General? Kapalit ni Minardo Guevara? O di kaya si Sara Duterte baka gusto nyo gawin siyang Department of Interior and Local Government Secretary. Pagkatapos magrarally siya na magbaba si PBBM sa pwesto. O ano pang mga posisyon? Kasi total wala man siyang alam sa economics. Si Amina Pangandaman pa rin yung Department of Budget and Management Secretary. O ano? Si Recto, wala nang pag-asa si Sara Duterte na magiging Secretary ng Finance. Kasi ano na si Recto pa rin yung si Ralph Recto pa rin ang Department of Finance Secretary. So kayo na mga Duterte Dehad supporters, ano kaya? Tanungin ko kayo kay total, gusto nyo mang ibalik si Sara Duterte? O mag-suggest kayo kay PBBM, anong klaseng posisyon? Anong gusto ninyong posisyon ang hawakan ni Sara Duterte? Sitting position, standing position, or tuwad? Or nakatihaya? O nakatagilid? O nakakaya? Ano kayang posisyon ang gusto ninyo? Kay total, sabi naman ng mga ibang DDS dyan, ng mga political analyst, kailangan ibalik ni PBBM si Sara bilang miyembro ng gabinete. So ano ngayon ang gusto nyong gawin? Gusto nyo si Sara Duterte maging Department of National Defense Secretary kapalit ni Secretary Gibo Teodoro? O gusto nyo ba magiging DOJ Secretary si Sara kapalit ni Boying Rimulya? O gusto nyo si Sara Duterte magiging DILG Secretary kapalit ni Rimulya rin, kapatid ni Boying Rimulya? O ano ba naman gusto nyo magiging Executive Secretary? Si Sara Duterte ni PBBM, palitan niya si Secretary Lucas Bersamin. Kaya lang ni-retain ni PBBM si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi nakakatawa Alam nyo na gani na tinanggal na si Sara. Nagkaroon na lang siya ng morality dahil nag-resign siya as DepEd Secretary. Pagkatapos ngayon sasabihin nyo si PBBM, i-appoint niya si Sara Duterte sa gabinete. Di ba kayo mga gago? Di ba kayo nagiging abno? Di ba kayo nagiging abnormal? O talagang minumukbang nyo talaga yung katangahan? Halimbawa, patulan ni PBBM ngayon yan na i-appoint si Sara Duterte. O, kay sobra kayo na nag-demand kayo na i-appoint talaga si Sara, ibalik talaga sa gabinete si Sara. Kailangan talaga si Sara makahawak ng cabinet officials para magkaroon ng reconciliation. Mayroon pa nga nagsasabi na drama lang daw ni PBBM at saka ni Sara yung away. Hoy, para sa kaalaman ninyo, si Sara Duterte ang nang-away. Hindi po ang ating mahal na Pangulo. Bakit isalin nyo dyan sa kagagahan ni Sara Duterte ang Pangulo? At isalin nyo sa kadramahan ni Sara ang Pangulo? Desisyon nyo yan magpakatanga at magpakagaga. Huwag nyong idamay ang presidente. Si Sara Duterte, wala nang kwenta yan sa gobyerno. Kaya nga tinanggal na yan. Kaya lang, anong nangyari? Naunahan niya ng resign kuno. Pero actually talaga, hindi na siya productive sa Department of Education bilang DepEd Secretary. Dahil nga sa issue nila sa confidential funds. O mayroon pang bribery. Tapos ngayon, kayo pa ng mga political analyst, gusto nyo ibalik si Sara Duterte bilang membro ng gabinete ng ating mahal na presidente. Ano ba kayo? Ganun ba kalawak ang inyong Ganun ba kalawak ang pananaw ninyo? Ewan ko nga itong pumasok itong si Hidaria na ito sa usapan. Diba? Masyado itong believe sa sarili Tapos yung iba naman dyan na mga nagmamagaling na mga Duterte Dehad supporters, dapat kasi ibalik daw kuno. Anong posisyon ang gusto ninyong ibigay ni PBBM kay Sara? Siguro si Sara, buti na lang maging warden na lang. Lahat na. Ano gusto nyo? Maging Department of Education Secretary ulit? Maging Department of Agriculture Secretary? Maging DENR Secretary? Kasi gusto ng mga Duterte Dehad supporters ng mga political analyst na nagpapahiwatig sila na cabinet in, Sara Duterte's, cabinet out, Sara Duterte's in. Kaya dapat kailangan ibalik daw talaga ng mahal na Pangulo si Sara Duterte sa gabinete. Do you think maka-perform pang aalinganga na yan? Do you think maka-render pa yan? Or what they call this,
may pakinabang pa yan sa taong bayan? Gagawa kaya yan ng kabutihan para sa taong bayan o para sa kanyang sarili? Yan ang problema sa mga Duterte Dayad supporters eh. No? Gagamit sila ng sarcasm, tapos gagamit sila ng mga joke-joke at gagamit sila ng mga ganon para pamukhain lang na si Sara Duterte ay magaling. Dapat hindi tinanggal ni PBBM sa gabinete. Hoy, si Sara Duterte ninyo, natablan ng hiya. Ha? Kaya medyo numipis ang mukha niya. Kaya nga po, hindi niya nakaya ang pressure, kaya bumitaw. Kaysa sa tanggalin siya ng ating mahal na presidente. Dahil marami po mga guro ang nananawagan na alisin si Sara Duterte bilang DepEd Secretary at iba pang mga non-government organization dahil po sa wala talaga siyang alam sa DepEd. She is not really performing. So ngayon, sa kabila ng pag-attend ni Sara Duterte sa mga rally na nagpapababa kay PBBM, umaasa kayo at magdidemand kayo na sana ibalik ni PBBM si Sara Duterte sa gabinete. So anong klaseng cabinet of position ang gusto ninyo? Sige nga, o kayo mga DDS, tanungin ko, kayo daw atat na atat kayo. Dahil parang ipinamukha ninyo na malaking kawalan si Sara Duterte sa gobyerno nung umalis siya sa DepEd. Sige nga. Kay gusto nyo man i-appoint ni PBBM ulit. Oh. Wala nga kaalam-alam. Tapos gusto nyo i-attend. Paano? DPWH? Para imbestigahan niya yung gumuhong tulay na pinagawa ng tatay niya? Na kung saan hindi madaanan ng 4 wells? Di nga nadaanan ng 4 wells, nalugmok pa. Bumigay pa. Nasira pa. O ngayon, kay total kayo man na nag-suggest. O, kay sabi ninyo, weak si PBBM. So anong gusto ninyo? Na posisyon para kay Sara? Mga Duterte Dayad supporters, sagot. Pag aya, palunok ko mga laway nyo sa inyo. Kayo nga ikaw Duterte Dayad supporters ka nanonood sa akin, sumagot ka. Anong gusto mong posisyon ang nababagay kay Sara Duterte ngayon? Ha? Cabinet lang, hindi yung presidente, kaya hindi niya kayang agawin ang pagiging presidente ni PBBM, palpak lahat ng mga plano ng kampo ng mga demonyo na nakapalibot sa kanya. O, anong gusto nyo? Baka mamaya gusto nyo ibalik si Vic Rodriguez. O baka gusto nyo rin i-ano na lang. O kung baga i-ano nyo na lang, sabihin nyo na lang pati si Roque ibalik na lang sa gobyerno or i-appoint ni PBBM si Roque. Pasalamat kayo, hindi naisipan ni PBBM eh. Kung naisipan lang ni PBBM, nako. Buti lang wala ako sa tabi ni PBBM. Kung sa tabi ako ni PBBM, sabihin ko na lang na, ano kaya Mr. President? I-appoint na lang natin itong si Roque, si Vic Rodriguez, si Sara Duterte, pati si Digong i-appoint na lang. Doon siya magtrabaho sa Dahig. Oh, pasalamat kayo, hindi pa naisipan ni PBBM yan. Pasalamat talaga kayo. Oh, kayo na. Kahit para akala nyo, lahat ng nagsasabing mahirap ang Pilipinas ngayon, hala, i-appoint yan. Pasalamat kayo, mabait talaga yung Pangulo. No? Kung masama yung Pangulo, i-appoint si Sara, i-appoint si Vic Rodriguez, tatanggi man yan. So, ibig sabihin, hindi nila kaya gampanan ng trabaho. Pero, kung makayaw-yaw sa gobyerno, akala mo magagaling. Kung makayaw-yaw kay PBBM, akala mo magaling. Pasalamat talaga kayo, uulitin ko ng 3 pagkakataon. Pasalamat kayo, hindi naisipan ni PBBM na i-appoint kayo. Lahat ng mga kritiko niya. Kung mabulungan ko lang si PBBM ngayon, para si Roque, i-appoint. Si Vic Rodriguez, i-appoint. Si Glenn Chong, i-appoint. Si Sara Duterte, i-appoint. Si Rodrigo Duterte, i-appoint. Lahat ng mga si Maharlika, i-appoint. Lahat. Tatanggi yan. Alam mo kung bakit? Mga bubo walang alam. Yan. Pasalamat talaga kayo si PBBM. Hindi ganon mag-insulto sa inyo. Ha? Kasi pag i-appoint kayo, insulto yan. Pag hindi kayo i-appoint, wala kayong alam, kaalam-alam. Yan ang palagi kong sinasabi sa inyo. Kaya nag-ano lang ng panawagan si PBBM. Gumawa si PBBM ng panawagan na magbitiw lahat ng kanyang mga kabinete para nang sa ganon ay i-evaluate ang kanilang performance. At yan ay isa sa pinakamatinding mensahe ng ating mahal na Pangulo
na kung hindi kayo kapakipinabang sa taong bayan, kayo po ay papalitan. You are not untouchables. Yan ay paalala ng ating mahal na presidente. Ngayon, kung ikaw ay hindi mo ginagampanan ang trabaho mo, ang responsibilidad mo, marami kang palpak, huwag ka nang magpalusot. Ayaw na ayaw ng Pangulo yan. Naintindihan nyo? So mga kamunting tinig, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, isipin nyo baka mamaya isang araw, yung sinasabi ninyo ni appoint ni PBBM si Sara Duterte, patulan ni PBBM yan, mahiya yan lalo si Sara Duterte nyo. Mapapahiya lalo yan. Okay? Mga bobo mga DDS.